Magandang umaga sa ating lahat mga kabayan. Wala nga pong init pero papalapit na naman po ang ulan mga kabayan. No? Kaya ganitong panahon ay talagang ulan-init ang matitikman mo. Kahapon nga po mga kabayan, abutan kami ng super lakas ng ulan at talagang super lamig dahil nagyayelo po mga kabayan. Umulan ng yelo. Yes, tama po yung narinig nyo. Umulan po talaga ng yelo. Grabe, first time sa edad kong ganito na nakasaksi ako mga kabay na umulan ng yelo. So ngayon, kinabukasan at maaga na naman po tayo naglalakad ngayon dahil siyempre patuloy tayo sa mission natin mga kabayan. Kahit masakit ang ulo ko kahapon or kagabi, no, uminom ko ng gamot ay nawala-wala naman po mga kabayan. Kaya ngayon, umpisa na naman po tayo sa ating paglalakbay. So yun nga po mga kabayan, habang pausad tayo ng pausad sa ating paglalakbay, no, ito ay bigla tayong lumihis ng daan dito paakyat mga kabayan kasi merong nakatambad dyan, nakaharang sa daan mismo na daanan talaga. Ayun po, may kalabaw dyan sa ibaba mga kabayan. Kaya dito yung aming natumbok. At sa pag-akyat po natin mga kabayan, biglang tumambad sa atin itong magandang bahay kubo. At pag-akyat nga po namin mga kabayan, meron kami nakikitang babae na naglilinis ng kaniyang kaingin o yung kanyang mga pananim mga kabayan. Kaya napatanong, at nandito nga ako sa katunayan, nakaupo ngayon sa kanilang magandang bahay kubo. Kasi malayo-layo ng mga kabayan yung aming naikot. No? Kung wala yung kalabaw, hindi ako makarating dito sa kubong ito. Buti na nandiyan yung kalabaw. Nakahiga talaga mismo, nakaharap pa sa amin yung mukha niya, yung sungay niya. No? Ako'y natakot, kaya lumihis. At ito naman yung aking nadatnan sa magandang kubo. Sabi ko, walang tao yung pala nandoon sa unahan. Naglilinis po mga kabayan. Ate, punta ako dyan ha. Oh, dyan. Kanino bang kalabaw nandyan? Ah, nandito sa gitna. Delikado kaya pag mayroong dumadaan, mga bata. Baka masuwag. Mabait ba yan? Ah, mabait pagtulog. Mga kabayan, natanaw ko pagpasok ko dito, nakita ko kaagad itong kubo. Tapos, akala ko walang tao. Kasi makikita mo na kaagad kung may tao, wala kasi open yung bahay. Yung pala nandito siya sa itaas ng kanyang bahay kubo. At ang galing, no? Ang galing, ang sipag-sipag. Yung pala nagbubunot ng damo dyan sa ano. Kasi nga tag-ulan na ngayon. May tanim na nga ito mga kabayan, no? Ayan no, mga gabi. Puntahan natin. Grabe to ate ha, balisbis na tong nililinisan mo. 'Di ba? Kagabi, kumusta to? Ano nangyari to kagabi? Kasi ang lakas ng ulan. Madamo po yan kahapon. Madamo to kahapon. So, ibig sabihin, Kanina po umaga po. ay kanina mo lang tong umaga nilinis? Ang bilis mo ha? Ang galing mo maglinis. Ikaw lang gumawa? Bakit nasaan si mister mo? Namumuso? So, habang namumuso si mister mo, ikaw naman ay naglilinis dito sa pananim nyo. Ano-ano bang mga pananim dito? Gabi at luya. Sayang naman yung mga mais nyo, oh. Namatay po. Walang ano, hindi napakinabangan, hindi namunga ng maganda. Ang liliit, oh. Namatay Bansot. po Ha? araw po. Natanim daw nila kasi mga kabayan nung tag-araw. Kasi late na dumating o late na yung ulan mga kabayan na itanim nila nung tag-araw. Kaya nangyari, ganito po, nabansot at nasira yung kanilang pananim. Diba? Pwede ba lagyan kita muna ng mic, B, para marinig kita, B? Ang sipag mo, ha? May anak ka na? Opo. Ilan anak mo? Isa lang po. Ilang taon ka na? 17 po. 17 years old? Opo. Oh, ilang taon na yung anak mo? Dalawa na po. 2 taon. Ang asawa mo, ilang taon na? 19 po. 19 years old. Pero napakasipag mo ha, sa edad mong 17 years old. No, nag-aaral pa, pero ikaw napakagaling mo. Marunong ka na.
Although nag-asawa ka ng maaga, pero alam mo na yung buhay-buhay. Marunong ka nang tumulong doon sa mister mo. Biro yung mga kabay, bihira lang ganito ha. 7-10, pero ang buhay nakatutok na dito. Buhay may pamilya, buhay may anak. Yung asawa naman niya ay nangunguha ng puso or nangangalap ng puso sa kabundukan, hinahalughog yung kabundukan para makakuha or makakalap ng puso ng saging mga kabayan para pangbenta. Siya naman hindi sinayang, no? Siya naman dito nakatuka paglilinis sa kanilang munting balisbis na kaingin or dito sa kanilang pananim mga kabayan. Sa'yo to, Opo. tapos hanggang doon. Hindi po sa akin. Nandito lang po. Ito, ganyan, sa may mais. Tapos hanggang pa ganyan sa bahay mo. Opo. O buti naman kahit papaano meron kayong pinagtataniman no, habang namumuso yung mister mo. Nasaan yung anak mo? Nandun po sa biyanang po. Iniiwan mo pag mayroon kayong trabaho. Opo. Nag-almusal ka na? Opo. O tama, kasi may nakita ako doong kanina sobra. Ano bang ulam mo kaninang almusal? Yung ano po. Tubong manok po. Ha? Yung tubong manok po. Tubong manok, unchi? Opo. Ang unchi talaga mga kabayan, kahit saan talaga, oo. Hindi talaga mawawala yung unchi. No? Talagang ulam dito sa kabundukan mga kabayan, no? Yung iba nagsasawa na doon sa unchi, pero pag wala kang choice, hindi ka magsasawa. Kasi wala kang ibang paraan. Yun lang talagang maiulam mo. So umaga ka nagsimula, talagang tatapusin mo ito. Opo. Para pagkadating ni mister mo, masaya siya na natapos mo na. Opo. Oh, ganun ba talaga kayo ni mister mo? Ano bang pangalan ng mister mo? Ramon po. Ha? Ramon po. Ramon? Opo. Ganun ba talaga kayo ni Ramon? Talaga nagtutulungan kayo sa buhay-buhay? Opo. Anong taon ka ba nag-asawa? 13 po. 13 years old? Opo. Bakit ang aga mo nag-asawa? Hindi ka na nag-aral? Nag-aral po. O tapos, Inasawa po ako. inasawa ka, nakita mo yung mister mo, nag-aral din. Opo. Saan ka nagkita, sa eskwelahan? Hindi po, nagbakasyon lang po ako. Nagbakasyon ka saan? Diyan po sa Banaba. Bakit taga saan ka? Taga Bamban po. Bamban, Tarlac. po. Taga Bamban, Tarlac ka. Ngayon, pumasyal ka dito sa kaanak mo. Opo. And then, nung pumasyal ka dito sa kaanak mo, nakita mo yung mister mo. Opo. Tapos inasawa ka kaagad. Anong sabi sa'yo nung nagkita kayo? Gusto niya po maligaw. Maligaw. Tapos 13 years old ka noon. Opo. O ano namang sinagot mo sa kanya yung naligaw sa iyo? Namanhikan po siya. Na mahinikan ka agad? Opo. Walang patumpik-tumpik, manhikan ka agad? Oh, tapos ikaw pumayag ka. Opo. Anong sabi mo sa kanya? Nag-aral pa ako. 13 years old pa Hanggang ako. grade 6 lang po ako. Hanggang grade 6, tinapos mo din. Opo. Kahit mag-asawa kayong dalawa, nag-aaral ka pa din. Opo. Tinapos mo yung grade 6 mo. Opo. O bakit hindi mo pinagpatuloy yung high school? Sayang naman. Anong pangalan mo? Risa po. Rika? Risa. Risa, ha? Opo. Risa. Bakit hindi mo tinapos yung high school? Wala po kasing pera. Walang pera. Opo. So, nagkabibi ka na din. Opo. Kaya tumulong ka na lang kay mister mo. Opo. Hindi ka naman nagsisi na Hindi. nag-asawa ka ng maaga. Hindi po. Na imbis nasa eskwelahan ka sana ngayon, nandito ka ngayon sa ibang eskwelahan pagbubunot ng damo. Ha? Hindi po. Okay lang sa'yo yung ganitong buhay? Opo. Kahit mainit? Opo. Buti sa edad mo, no? Kaya mo magpainit na at maglinis dito? Inutusan ka ba ng mister mo o Kusa ko po naglinis. kusa mong tumulong sa mister mo? Kasi hindi naman pwedeng pagsabayin ni mister yung paglilinis dito at pangangalap ng Puso po. puso para lang may makain kayo. Opo. Pero okay na pabilib sa iyo, ha? No? Nagbukod kayo, halatang nagbukod kayo, may maayos kayo na kubo, no? Although hindi pa tapos pero maganda na tingnan. Tapos nangialam ako doon, may bigas kayo, hindi importante po mga kabayan. No, hindi lahat ng nag-aasawa ng maaga mga kabay na sakit sa ulo sa mga magulang. Meron naman ding ibang mga kabay na kahit maaga nag-asawa, biro nyo 13 years old nag-asawa mga kabayan. Wala pang kaalam-alam sa buhay kung ano. No, hindi pa nila kayang harapin yung buhay may asawa mga kabayan. Siguro nagkataon lang na
masipag din po yung asawa, no? At magaling magdala. At nagkataon din po mga kabayan. At bibihira lang po talaga na tulad ni Risa na ganito ang ginagawa. Kasi po mga kabayan, marami ako dyang na-vlog din o marami akong kakilala dyan na nagpag-asawa ng bata pa. Pero hanggang ngayon mga kabayan, parang wala lang. Hindi nila alam yung buhay-buhay. Mga nakikisipin pa rin sa mga magulang, umaasa pa rin sa mga magulang, no, nakatira pa rin sa mga magulang. Pero sila mga kabayan, kumbaga, nag-asawa sila ng maaga, no, tinayo nila yung sarili ng pamilya sa sarili ng mga mga kabayan na hindi sila umasa. O yun yung nakakatuwa lang doon mga kabayan. Siyempre, ganun pa man, iba pa rin talaga kapag nauna sana yung pag-aaral, no? Nauna sana yung pag-aaral, iba talaga mga kabayan. Kasi syempre, masipag sila sa ganito nga na paglilinis dito sa kamundukan. Lalo na siguro kung makapag-aral sila, lalo silang masipag at gagaan yung buhay. Kasi nga, masipag sila sa trabaho. Ibig sabihin, pag nakapagtrabaho sila, nakapag-aral sila, makapagtrabaho sila, masipag sila sa trabaho nila. So gaganda o kahit paano, mabago yung pamumuhay nila mga kabayan. Yun nga lang, syempre, talagang ganyan ang buhay, no? Iba-iba ang kapalaran natin, no? Iba-iba sitwasyon natin, iba-iba gusto natin, buhay nila, buhay natin, yung ganon. Kaya, mainam na lang po mga kabayan, ang mahalaga ay nagkakaintindihan at nagtutulungan sa bawat isa. So, Risa, talagang nakikita kita kanina habang kami ay papalapit na hindi mo pa alam na may magiging bisita ka pala sa umagang ito. Nakita ko kanina talagang napakabilis mo. No, biro mo, dyan ka pa kanina, oh. Talagang seryoso ka sa pagbubunot mo. Hinahabol mo yung baka mamaya maabutan ka ng ulan kasi kagabi, ang lakas ng ulan kagabi, di ba? Opo. Hindi kayo nabasa dyan? So, ayan po mga kabayan, no, yung ating palibot. Napakaganda tingnan dahil inulan na po ng super lakas kagabi. At pag ganitong panahon po mga kabayan, ang mga tao ngayon halos walang tao yung kanilang mga bahay kasi nandoon sila sa kanya-kanyang taniman, naglilinis, nagtatanim, nagtutulungan sila mga kabayan. Kaya ang mga bahay ngayon mga kabayan pag ganitong oras, halos walang tao at uuwi yan sila. Yung iba hapon na, yung iba gabi na at yung iba talaga doon na sila natutulog sa kanilang bahay kubo sa malapit sa kanilang taniman para hindi na sila pauwi-uwi kasi malayo po mga kabayan. Buti na lang dito sila ni Risa ay dito na sila nakatira po mga kabayan at dito banda sa kanilang kubo, no? Kaya malapit lang sa kanila, anytime pwede nilang bisitahin, anytime pwede silang maglinis. Tingnan mo, oh, ang galing ni Risa, ang bilis niya, oh. Kanina nandyan lang yan pero nandoon na siya. Oh, mamaya-maya matatapos na niya itong mga kabayan. Mula sa ibaba papunta dito mga kabayan hanggang doon sa gilid. O kaninang umaga lang siya nag-umpisa. Grabe, sa 17 years old po mga kabayan na ina, no, ay marunong na sa buhay-buhay at marunong nang tumulong ka kanyang mister na nag-asawa sila at the time 13 years old lang po si Risa. So yung asawa siguro niya baka nasa 15 years old. No, kasi 17 siya ngayon, tapos 19 naman. 2 years yung gap nila mga kabayan. Pero buo ang loob, no, nagtulungan ang dalawa, naghanap buhay yung isa naman ay naglilinis sa kanilang taniman. Ayan, malambot na naman po mga kabayan. Tulungan ko na si Risa. Malambot lang, oh, tinan mo. Oh. Ang dali lang siyang bunutin. Ayan.
Malambot lang siya kaya pala hindi ginagamitan ni Risa ng itak o pang tabas kasi malambot lang. Madali lang din siyang bunutin mga kabayan. Sa atin, sa Bisaya, guna. Diba? Ano po? Opo. Ito yung unche, Risa? Saan po? Ito? Hindi po. Ay, hindi. Yung iba naman dito mga kabayan, pag halimbawa wala silang pambayad, no, sila lang talaga. Walang choice eh. Wala silang pambayad para tutulong sa kanila. Ang ginagawa nila mga kabayan, no, ay sila ang maglinis, sila din po ang magtanim, sila lang. Yung iba po mga kabayan, bayanihan naman. Halimbawa, ako may taniman, no. Ngayon, tulungan ko muna si Risa sa taniman niya. Tapos pagkatapos sa kanya, siya naman tutulong sa akin. Palitan, kumbaga, may oras, may panahon, no, i-schedule para bayanihan, tulong-tulong. So ang gagawin lang ay pagkain na lang po mga kabayan. Wala nang suhol, wala nang bayad. Pagkain na lang po yung itindihin ng may-ari ng lupa o yung nagpapatanim. Ganyan. Pero bakit walang bayanihan sa inyo, Risa? Ewan ko po. Ha? Bakit hindi kayo nagpapatulong sa iba? Busy din sila sa pag-ano nila? Pagtatanim, nagsabay-sabay? Siguro nga po mga kabayan, busy sa ano, sa kanilang taniman mga kabayan kasi nga tag-ulan. Kaya busy sila. Kasi nga malambot nga lang siya. Ang bilis. Risa, may pambayad ka sa akin? Mura lang. Ha? Wala pong pera. Ha? Wala pong pera. Ha? Wala kami pong pera. Hala, kailangan ko pa naman ng pera, Risa. Kanina ka pa pala nag-umpisa, kanong umaga, hindi ka napapagod? Nagpahinga po ako kanina. Nagpahinga ka na kanina. Opo. Yung mga damo, kailangan ilagay din sa gilid mga kabayan. Kasi kung hayaan mo lang siya dito,
Ayan, may gabi nga dito mga kabayan. Oh, ang laki. Nahakot ko na. Kapiraso na lang. O diba? Kapiraso na lang yung natira. Tapos ang laban. Tapos ang laban mga kabayan. Pagkatapos dito, sunduin namin yung kanyang mister. Dahil ang asawa ni Ramon, dalawa na. Teresa, no? Teresa, ang asawa ni Ramon, dalawa na. Dalawa tayo dito tumulong. O, diba? Natapos na kaagad. Habang nagpipintuhan, tinulungan kita. Sa pakiramdam mga kabayan na kasi pinagpawisan talaga ako, oh. Tapos yung kamay ko mga kabayan, nangitim na pati ko. Ang importante, bago uulan, sasapit yung ulan mga kabayan, ay natulungan natin si Ate Risa. Natapos natin. Oh, mission accomplished. Sasaya si Mr. mga kabayan. Pag dating yan ng bahay, malinis na. Talagang magpapabilib sa'yo yung asawa nyo mamaya, Risa. Pero, anong oras siya umuwi? Hapon po. Mamayang hapon pa? Opo. Malayo ba? Malayo po. Siya lang mag-isa. Siya lang po. La, grabe no. Grabe po mga kabayan, no? Hapon pa uwi yung kanyang mister. Kumain ka muna, Risa. Baka nagutom ka. Wala po yung tubig. Mag-iigib pa. Magigib ka? Opo. O sige, dito ako mag-antay. Maghugas tayo.
So ngayon mga kabayan, sasama kami ni Ate Risa manguha ng unchi. Yan ang madalas na madampot dito sa kabundukan. Yan ang madaling lutuin. Para siyang so fast. Kasi madaling lutuin mga kabayan. Ilaga mo lang siya, asin bitchin, ay ayos na. Kanino dito, Res? Kanino tong pananim dito? Kay nanay po. Ah, kay nanay muna. May kardis, oh. No? Opo. Wala pang bunga. Ayan, oh. Ay, meron pala. Kailang mga layana. Magugulang na. Ayun, nandoon yung onche mga kabayan. Ganitong panahon sa Negros mga kabayan, marami ng saluyot. Kasi tag-ulan, no, nasa maisa, nasa tubuhan, magsulputan yung mga saluyot mga kabayan. Marami ng saluyot ngayon. Ang sarap ng saluyot. Ito naman parang saluyot lang din. Ito pala mga kabayan, oh. Ayan. So yung ganito yung hanapin natin. Kailan kakalito pa din. Ito. Res, hindi? Opo. Ha? Opo. Pwede to? Opo. Ah, okay. So nakakuha na rin ako. Ulam dahil luto na yung kanilang kanin. So ayan po mga kabayan, hindi na po tayo magtatagal dahil tapos na yung paglilinis ni Ate Risa. No, pagkatapos kumain ay uuwi na rin po kami mga kabayan dahil ayan o, talagang umulan na, hindi na natin mapipigilan yung ulan, yung tag-ulan mga kabayan, talagang panahon na ngayon sa tag-ulan. Okay, mag-iiwan tayo ng pambili ng bigas ni Risa. Salamat po. Oh, 2,000 galing po yan kay Ma'am Bridget Hakit po mga kabayan. Pinagkaloob sa atin ang biyayang ito. Maraming salamat po. Ma'am Regit po, salamat po sa biyaya. May pambili na po kami bigas sa ulam po. Ayan, so walang anuman, Ate Risa. Patuloy sa ginagawa. Tulong-tulong. No, kahit gaano kahirap yung buhay, Ate Risa, tama yung ginagawa mo. Opo. Tulungan kayo mag-asawa para sa inyong nag-iisang anak. Okay? Opo. Okay. So, ayan po mga kabayan, yung kanyang nag-iisang anak. Yung kanyang unika iha. So, ayan. Kakain na po sila ng tanghalian. O mukhang nagutom na talaga si baby girl. Hindi talaga niya naantay mga kabayan yung gulay. Talagang sumubo na talaga siya ng kanin mga kabayan. Halata nagutom dahil galing doon sa ibaba, iniwan ni Ima. Na, iniwan ka ni Ima doon, be? Ha? Dana. Wow, ang fresh na gulay, ang sarap. Naunat. Ganyan ang mga batang bundok mga kabayan. Walang reklamo sa ano, sa ulam. O sabaw? Ah, O sabaw pa daw, naghahanap pa ng sabaw. Ang galing. Sabaw. Sabaw sa masarap na
Na. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.